Nung isang araw, napanood ko nagsasagutan yung mga vloggers ng Marcos at saka Duterte. Kasi itong sila sasasot, di ba nag-anunsyo yung PCO, yung Presidential Communications Office, nag-anunsyo na si Marcos Jr. daw ay nagka-COVID. Positive daw sa COVID. Tapos biglang naglabas ngayon ng comment itong sila sasasot, saka itong si Sonsa. Sabi ni Sonsa, may sakit ba talaga? May sakit ba talaga o nagsisinungaling? Tapos pinakita nila yung picture na nagninong sa kasal. Umattend sa kasal ng anak ni Jerry Acuzar. Yan si Jerry Acuzar, Secretary ng Housing, DSOD, Department of Housing and Department of Human Settlements and Urban Development. Yan ang bagong secretary, si Jerry Acuzar. Ay kinasal yata yung anak, ninong yata si Marcos. Si Marcos Jr. ay umattend doon, may picture. May picture. Linabas siya ng nila sasasot sa kapitong ito, nila Jason Sa. Sabi nila, ano ba talaga may sakit ba talaga si tawag nila kay Kuting Kasi yun din ang tawag ni Maharlika. May sakit ba talaga si Kuting? Nagkukunwaring may sakit pero ang totoo wala naman. O bakit nandito siya sa kasalan? Umattend siya dito sa kasalan. Yun. Ngayon, ang problema pala, yung picture pala ng kasalan, December 2. December 2. Yung kasalan pala na ginanap sa Bataan, December 2. Tapos yung pag-anunsyo ng Presidential Communications Office na may sakit positive sa COVID, si Marcos Jr., December 5. So, ibig sabihin, nauna yung picture na yon ay nakuryente sila sasasot sa Jason sa doon Nakuryente sila Jason sa at sasasot. Wala na, natahimik na. Napansin nyo ba? Nawala na yung issue na yun Nung una, pinapalaki nila yon. Tayo hindi natin pinagtatanggol si Marcos Jr. dito. Hindi natin kinakampihan si Marcos Jr. dito. Kaya lang napapanood natin, hirap na hirap ang kampo ng Duterte. Kasi sirang-sira si Sara. Tapos ito pa ngayong issue ng SMNI. Sirang-sira na naman sila. Tapos mayroon pang issue ng ICC. Gusto nang papasukin ng mga kongresista. So kailangan nilang i-counter na naman yan. Kailangan nilang sirain na naman ng mga kongresista niyan. Tapos itong SMNI, kailangan na naman nilang ipagtanggol si Badoy at saka si Celes. Kaya matindi to. Tayo wala, hindi naman tayo apektado niyan. Tama kayo, sa tama lang tayo. Kaya itong si Sasasot, mayroon din itong sinasabi si Sasasot. At sa tingin ko nga, ang nag-provide ng information doon kay Eric Celes, itong sila Sasasot Itong sila Sasasot ang target talaga nito, siraan si Martin Romualdez Talagang naghahanap sila ng butas kay Martin Romualdez. Gusto nilang makaganti kay Martin Romualdez kasi nga 'di ba, ang alam naman natin kung bakit sila galit kay Martin Romualdez. Yung ginawa nga ni Martin Romualdez kay Sara, yung tungkol sa confidential funds. Galit na galit sila diyan kay Martin Romualdez. So ngayon, todo tanggol sila kay Sara Duterte, itong mga DDS vloggers, naghahanap ng butas kay Marcos, kay Romualdez. Kaya lang laging nakukuryente sila ng kanilang mga balita. Tapos ito, kahit yang kay Celes na yan, kaya yan nalagay sa alanganin si Celes kasi nga sa pagmamadali nila, sa kagustuhan nila na makakuha ng mga issue laban kay Romualdez. Ayan, pag mayroon silang nakuhang ganon na, nagbiyahe pala si Romualdez, 1.8 billion ang ginastos. Kahit hindi nila verified yung information, inaano na nila yan. Linalabas na nila. Kaya, ang problema, tulad nito, nag-counter sila Romualdez ngayon. Kaya, sila Sasasot niyon sa Sonsa, itong sila Jason Sa, sila yung natitira ngayon na nagtatanggol kay
kay Duterte, kay Sara, sa China at saka sa SMNI. Kasi sila Badoy sa si Celes nakakulong eh. Hindi sila makapagprograma. Si Panelo naman sa si Roque, siyempre, hirap din yan. Hindi sila makapag-counter kasi siyempre kahit papano, abogado si Roque, abogado rin si Panelo. Kailangan siyempre nila, hindi sila pwedeng kaagad-agad mag-fake news at mag-disinformation na tulad nila Badoy at Celes eh. Sila Roque at saka si Panelo, siyempre kailangan din nila may source ng information. Pwede silang magbigay ng komentary, opinion, pero pag mga data na, mahirapan sila Badoy ay si Roque at saka si Panelo. Kasi siyempre may pangalan din silang pinoprotektahan, abogado sila eh. Hindi yan tulad nila Celes at Badoy, parang isinangla na yung kanilang kaluluwa sa pagsisinungaling eh. Kaya ang mayroon pang ganon itong si Sonsa at saka si Sasot. Kaya lang si Sasot din, siya ngayon, dati tahimik naman yan si Sasot eh. Pero dahil nga marami ang issue kay Sara, marami rin ang issue kay Digong, marami rin ang issue sa China, ito sila ngayon. Kailangan nilang bumawi, kailangan nilang mag-counter. Kaya sila ang naghahanap ng mga issue kontra kay Marcos, kay Romualdez. Ang problema, ang mga issue nilang nilalabas, nakukuryente lagi, napapasubo sila. Tulad ng nangyari kay Celes at Badoy. Tulad nung nangyari nga nung pinalabas nito ni Sonsa at saka ni Sasot na kunwari lang daw ni PBBM, ni Marcos Jr. na may sakit. Kunwari lang daw. Tapos sabi nila, di ba, umattend pa nga sa kasalan, paano nasabing may sakit? Nakuryente sila doon. Hindi pala yun. Nauna pala yung kasalan kaysa doon sa pag-anunsyo na may sakit si Marcos Jr. Wala na. Hindi na nila pinag-uusapan yon. Tinanggal na ngayon yung post. Ang dami pa namang mga vloggers na maka-DDS ang sumusunod dito kay Sasot at saka Sonsa. Kapag nag-post na yan si Sasot, i-share na nila yan. Ang problema doon, ang problema doon, mali nga nakuryente. Napahiya. Napahiya. Kaya tingnan nyo, kahit sa mukha nila Sasot sa ni Sonsa, nakakaawa. Nakakaawa. Lalo na pag nasara ang SMNI. Pag nasara ang SMNI, malaking kawalan sa kanila. Malaking kawalan yan. Kasi yung mga vloggers ng Duterte, kumukuha yan ng content sa mga sinasabi ni Digong sa SMNI, yung mga sinasabi ni Roque, yung mga sinasabi nila Celes, nila Badoy. Pag nagsalita na si Duterte sa SMNI, may programa siya doon. Pag nagsalita na si Roque, sila Panelo, pag nagsalita na sila Badoy at Celes, ginagawang content yan ng mga vloggers ng Duterte. Kinakalat na nila yan. Ay kung mawawala ang SMNI, sana yung source nila ng mga information. Mawawalan sila. Ito namang si Sasot sa si Sonsa, pilit naghahanap ng mga mai-scoop na mga information para masiraan si Romualdez at si Marcos. Ay wala hindi umuubra At yun nga, nangyari pa yung kay Celes at Badoy, takot sila, baka sa sunod sila naman ang mangyari yan ng ganun. Kaya yung sinasabi nila na ang ginawa na yun kay Celes at kay Badoy ay para patahimikin sila, hindi sa atin yun. Hindi sa atin yun. Kasi tayo walang pakialam dyan sa away nila. Sa kanila lang yun. Sa kanila lang. Ang problema naman kasi sa kanila, fake news sila at disinformation. Kung hindi sila nagpi-fake news at hindi nagdi-disinformation at hindi nangre-red tag, wala naman silang dapat katakutan ang problema talaga nila kasi fake news sila at saka disinformation. Kaya ang hirap niyan. Ang hirap ng ginagawa nito nila Sasot saka Sonsa. Nabubuhay sila sa kasinungalingan at fake news. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.